Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, sinubukan ni Lucifer na manguna sa isang paghihimagsik laban sa Diyos at pinarusahan sa pamamagitan ng pagpapalayas sa langit. Bumagsak siya mismo sa impyerno at kinadina siya ni Archangel Michael sa isang malaking bato. Naiwan ang kanyang sariling tibak bilang selyo. Bago umalis si Michael, nanumpa si Lucifer na babalik siya balang araw bilang katumbas ng Diyos. Sa paglipas ng mga taon, nagtipon si Lucifer ng mga demonyo upang matulungan siyang planuhin ang kanyang paghihiganti at ang kanyang mga mananamba ay nagtayo ng isang vilya sa paligid ng butas kung saan siya nahulog habang hinihintay nila ang kanyang pagbabalik. Ang taon na ngayon ay 2022 at ang art historian na si Laura ay nag-aaral sa Italia. Nais niyang magsulat ng isang tesis sa kung paano ang mga mahusay na artist ng Italia ay hindi talaga naniniwala sa mga anghel at mga demonyo na kinakatawan nila sa kanilang sining. Ngunit hindi inaprubahan ng kanyang propesor ang ideya dahil ininsulto nito ang kasaysayan ng Italia. Upang mapalala ang mga bagay, inalok siya upang talakayin ang tesis sa kanyang privado apartment. Napilitan si Laura na tumakas mula sa kilabot. Maya-maya, nakikipagpulong si Laura kay Padre Marconi, na nagbibigay sa kanya ng isang espesyal na pass na magbibigay sa kanya ng access sa lahat ng mga exhibition sa kanyang katedral, kasama ang bagong pagpapakita ng Shroud of Turin. Ang shroud na ito ay naglalaman ng Jesus' blood mula sa kanyang pagpapako sa krus. Binigyan ng pari si Laura ng isang buong paglilibot sa lugar at pagkatapos makita ang shroud, ipinakita sa kanya ni Marconi ang kanilang pinakabagong pagdating ng isang magandang rebulto ni Michael na natalo si Lucifer. Panandaliang tinatalakay ng duo ang konsepto ng kasamaan, pagkatapos ay iniwan ni Marconi si Laura upang makapagtrabaho siya sa pag-sketch ng rebulto para sa kanyang tesis. Habang siya ay gumuguhit, may narinig si Laura na tumatawag ng kanyang pangalan, ngunit walang tao sa paligid at sinisisi niya ito sa kanyang imahinasyon. Makalipas ang ilang oras, malapit nang magsara ang exhibition. Ang isang uwak ay lumilipad sa paligid ng gusali at bumaba malapit sa pasukan habang nagbabago ito ng anyo bilang si Liz upang sumali sa huling pangkat ng mga bisita. Gayunman, sa halip na sundin ang gabay, pumasok siya sa isang off-limit na pintuan na napansin ng isang bantay sa mga security camera. Kinuha ni Liz ang koridor na may mga estatwa at pinapanood si Laura sa malayo. Huminto lamang si Laura sa pagguhit nang bigla niyang napansin ang ulo ni Lucifer sa rebulto na gumagalaw. Nagsimulang mag-alala muli si Laura at sinuri ang kanyang paligid, nang gulatin siya ng isang uwak sa bintana. Habang si Laura ay ginugulo ng ibon, ninakaw ni Liz ang tibak ni Michael mula sa estatwa at umalis. Sa sandaling iyon, natagpuan ng isang bantay si Laura na iniisip niya na si Laura ang taong nakahood na napahiwalay sa grupo, ngunit pinatunayan ni Laura na meron siyang access sa lugar na ito. Umalis ang bantay, iniisip na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Matapos paalalahanan si Laura na nagsasara na sila, tinipon ni Laura ang kanyang mga gamit at napansin ang kamay ni Michael, ngunit hindi niya masasabi ang pagkakaiba. Sunod, lumapit siya sa harap ng pintuan, ngunit dahil nakalock na ito, naghahanap siya ng ibang labasan. Nang makabalik siya sa koridor, nagulat siya nang makita si Liz na pinatay ang bantay gamit ang tibak at kinuha ang ulo ng gwardiya. Takot na tumakas si Laura at nagtago sa isang confessional booth, na nagbibigay daan sa kanya na makita si Liz na patayin ang mga alarma gamit ang mata ng bantay at basagin ang salamin na promo protect sa shroud sa pagpalo gamit ang tibak upang magnakaw ng relic. Narinig ni Marconi ang ingay at dumating upang pigilan siya, ngunit sinaksak lang siya ni Liz. Pagkatapos ay dumating ang mga tauhan ni Liz upang makatulong na maprotektahan ang shroud. Ngunit sa paglabas nila, nakita ni Liz si Laura sa booth at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin siya. Matapos umalis ang grupo sa silid, ginamit ni Marconi ang kanyang huling hininga upang manalangin at hiniling kay Michael na gamitin ang kanyang katawan upang mapigilan si Lucifer. Agad na bumaba si Michael mula sa langit at kinuha ang katawan ng pari upang tumakbo at habulin ang grupo ni Liz na umaalis sa kanilang sasakyan. Pinapayagan siya ng kanyang kapangyarihang anghel na tumakbo ng napakabilis, ngunit ang katawan ng tao ay hindi kaya ang gayong kapangyarihan, at si Michael ay kailangang tumigil upang maiwasan ang pagkasira sa katawan. Samantala, ang isang pangkat ng mga mayayaman ay nanonood sa isang bata na tumutugtog ng biolin na may kahanga-hangang kasanayan. Matapos ang pagtatanghal, pinaliwanag ni Dr. Laurent na ang batang ito ay isang clone ni Antonio Vivaldi, na kung saan ay isa pang sikat na pangalan, sa isang mahabang listahan ng mga clones na ginagawa ng kanyang kumpanya sa pamamagitan ng pagkuha ng DNA mula sa kanilang mga libingan. Ang mga sanggol ay sinasalang sa isang auction ng mga mayayamang magulang, at ang alok ngayon ay isang clone ni Michelle Angelo.
Habang nagaganap ang auction, sumenya si Liz upang ipaalam kay Laurent na nakuha na nila ang shroud. Maya-maya, ay dumating ang grupo sa villa ni Lucifer. Natuwa si Laurent na makita ang shroud dahil ngayon ay maaari na niyang may clone si Jesus. Habang si Laura ay nakakulong sa loob ng isang glass kulungan kasama si Brenda at dalawang iba pang mga kababaihan. Ang isa sa kanila ay hindi tumitigil sa pag-iyak at pagsigaw, ngunit gumamit si Laura ng ilang malambot na salita upang matulungan siyang huminahon. Iniisip din ni Laura na dapat silang magtulungan, ngunit bago sila makapagplano ng anuman, isang grupo ng mga nurse ang pumapasok sa kulungan upang kunin ang kanyang mga vitals. Samantala, bumalik si Michael sa katedral at nakita ang iba pang mga pari na sumusuri sa mga tips sa seguridad. Nabigla ang dalawa nang makita si Marconi na buhay, ngunit si Michael ay hindi nagbibigay ng paliwanag at nagtanong tungkol sa mga protector ng shroud. Ipinaliwanag ng mga pari na si Cardinal Vincent ang namamahala sa proteksyon, ngunit siya ay naging hindi matatag at nagsimulang makipag-usap tungkol sa mga hayop at demonyo at lihim na kalto, na sanisi ng lahat sa demensya. Hindi makapaniwala si Michael na ang mga pari ay hindi naniniwala sa sinasabi mismo ng Biblia, at hinihiling na malaman kung nasaan si Vincent. Nalaman niya na siya ngayon ay isang hermit na naninirahan sa isang asylum. Pagkatapos ay kinuha ni Michael ang footage ng seguridad, nagtanong tungkol kay Laura sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kanyang ID card, at ipinangako ng mga pari na hindi nila sasabihin sa sinuman na nakita nila siya. Pagkaraan, hiniram ni Michael ang isang jacket at umalis sa kotse ni Marconi, kumuha ng gamot na natagpuan niya sa glove box upang panandalian mawala ang sakit na dulot ng kanyang mga kapangyarihan. Samantala, isang uwak ang sumunod sa kanya nang hindi niya napansin. Habang ang mga siyentipiko sa villa ay nagsusumikap sa pagkuha ng DNA ni Jesus mula sa shroud, na-rating ni Michael ang asylum at nakilala si Vincent, na armado at natatakot. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ni Vincenti si Michael, masasabi niya na hindi lamang siya pari at agad na naniniwala sa kanya nang sinabi niyang anghel siya. Alam ni Vincenti ang tungkol kay Liz at ipinakita kay Michael ang villa na itinayo nila sa palibot ng butas patungo sa impyerno. Habang ipinapaliwanag ang asylum na ito ay itinayo bilang isang outpost. Pinag-uusapan sa banal na kasulatan ang tungkol sa pagbabalik ni Lucifer balang araw, at para dito kailangan niya ng dalawang sinaunang hayop na galing sa isang mundo. Ang isa ay malinaw na tinutukoy si Liz, at ang iba pa ay ang hayop ng lupa. Sa loob ng maraming taon, ang mga tagasunod ni Lucifer ay nagdala sa kanya ng mga bata upang kanyang saniban, ngunit ang mga katawan ng tao ay hindi sapat na malakas upang maglaman sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nila ninakaw ang shroud. Pinaplano nilang i-clone si Jesus dahil siya lamang ang may angkop na katawan para sakupin ni Lucifer. Naiinis si Michael sa naririnig at ipinangako niya na pigilan sila. Kaya dinala ni Vincent si Michael sa paanan ng bundok ng villa. Ang pagdating ni Michael sa lugar ay gumagawa ng reaksyon sa kanyang tibak, at ngayon ay maaaring hilahin ni Lucifer ang kadena upang tuluyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa selyo. Sa villa, ang mga kababaihan ay nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang masira ang kanilang mga kadena habang nag-uusap tungkol sa kanilang personal na buhay. Naihayag ni Laura na nawala ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Si Lauren ay nagpapatakbo ng ilang mga pagsubok at natuklasan na si Laura ay 100% nakatugma, kaya inutusan siya ni Liz na magmadali sa proseso. Susunod, ang mga nurse ay bumalik sa kulungan upang kunin ang mga babae, ngunit ginamit ng mga kababaihan ang kanilang mga kadena upang subukang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, mas maraming mga nurse ang dumating at mabilis na nahuli at napigilan ang mga ito upang dalhin sina Brenda at Laura sa silid ng operasyon. Doon, ang mga doktor ay nagtatanim ng mga itlog na laman ng DNA ni Jesus sa matris ng mga babae at lumapit si Liz upang ipakilala ang kanyang sarili bilang anghel ng Panginoon. Sinabi niya kay Laura na alam niya na siya ang napili dahil nakita niya ang kanyang mga guhit ni Lucifer sa katedral at napakasigla nila. Samantala, iniwan ni Vincent si Michael sa pasukan ng isang lihim na kuweba na dadalhin siya sa villa. Bago umalis si Vincent, napansin niya ang uwak na sumunod sa kanila at binaril ito bago ibigay ang kanyang sandata kay Michael, na agad na nagsimulang maglakad papunta sa kuweba. Maya-maya, sina Laura at Brenda ay nagbihis bilang mga babaeng bagong kasal at dinala sa isang pagtitipon ng mga sumasamba kay Lucifer, kung saan sila ay nakakulong sa isang haligi. Pagkatapos ang hayop ng lupa ay dumating upang kunin ang mga babae at inilalagay ang mga ito sa loob ng isang malaking kulungan ng ibon na ibinaba sa loob ng balon na pinoprotektahan ang butas sa impyerno.
Bigla, isang bungkus ng mga demonyo ang lumilitaw sa paligid ng hawla at pinipigilan ang mga kababaihan, habang binago ni Lucifer ang kanyang katawan upang makapasok siya sa katawan ni Brenda sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sa loob ng ilang segundo, nagpupumiglas si Brenda laban kay Lucifer, ngunit sa huli, hindi niya ito mapigilan at namatay. Pagkatapos ay iniwan ni Lucifer ang kanyang katawan at halip si Laura naman ang kanyang pinasok. Siya ang nakaligtas sa pagsanib ni Lucifer. Pagkaraan, naglakad si Laura palabas na naguguluhan at ipinakita siya ni Liz bilang ang tinakda, bago siya dalhin sa isang bagong kulungan ng salamin na may kama at isang mahalagang monitor. Nang tanungin ni Laura kung ano ang nasa loob niya, sabi ni Liz, mas mabuti itong si Jesus. Bumalik kay Michael. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang pintuan sa kuweba at binuksan ito upang makapasok sa villa. Agad na napansin siya ng mga gwardya, at nang hindi magamit ni Michael ang kanyang sandata, siya ay binaril sa balikat. Tumugon siya sa pamamagitan ng paghampas sa mga gwardya na gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng isang uniforme at isang pass upang hindi mapansin. Nakakuha ng access si Michael sa lab at nakuha ang shroud bago tumingin sa mga security camera upang makuha ang lokasyon ni Laura. Sa sandaling iyon, pumasok si Laurent sa lab, ngunit agad na itinulak siya ni Michael laban sa mesa at humingi ng mga kasagutan. Ang tugon lamang ni Laurent ay nagtatrabaho siya para sa isang bagong simula. Nagpasya si Michael na buksan ang mga gas canisters at magsindi ng isang apoy upang sumabog ang buong lab, na naglalagay ng apoy sa pagitan niya at ng mga papasok na gwardya. Ang alarma ng apoy ay nagsisimula sa pagtunog sa buong gusali, at hiniling ni Laura sa nurse na palayain siya. Ngunit hindi siya pinayagan ng lalaki na umalis sa kulungan. Bigla, dumating si Michael, at pagkatapos niyang patulugin ang nurse, niyakap siya ni Laura, na iniisip na buhay si Marconi. Gayunpaman, nagagambala si Michael dahil nagsimulang makipag-usap sa kanya si Lucifer, na tinutukso siya tungkol sa kanyang kalayaan. Hindi maintindihan ni Michael kung paano nasira ang kanyang selyo at nagagalit, na iniisip ni Laura na siya ay bahagi ng kaaway. Natatakot, tumakas si Laura, ngunit mabilis na sinundan siya ni Michael at hinatak siya sa isang silid bago siya matagpuan ng mga gawardya. Tumugon si Laura sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang baril at itinutok ito sa kanya, ngunit kinukumbinsi siya ni Michael na nasa tabi niya habang ginagamot niya ang sugat niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Laura kung ano ang ginawa nila sa kanya, kaya't nagpasya si Michael na isama siya palayo sa kanya upang protektahan siya. Nakita ni Liz ang dalawa na tumatakas kaya ipinapadala niya kanyang mga tauhan para hulihin sila, ngunit pinapatay niya ang isa sa mga gwardya nang halos mabaaril niya si Laura dahil hindi siya dapat masaktan. Sinubukan ni na Michael at Laura na makatakas sa kuweba, ngunit ang sanggol ay mabilis na lumalaki at si Laura ay nagsisimulang makaramdam ng panghihina. Ang kanilang pagkaantala ay nagbibigay ng oras para sa hayop na maabyutan sila, at nagsisimula itong labanan si Michael, na sa una ay nag-aalok ng mahusay na labanan, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang katawang tao ay nagsisimula ng manghina muli. Dumating si Liz kasama ang mga tauhan niya at kinukuha si Laura na nagbabanta na sasaktan ang sanggol kung sasaktan nila ang pari. Gayunpaman, ipinapaalala sa kanya ni Liz na patay na ang pari at kailangan na lang niyang patayin ang anghel. Habang si Laura ay dinala pabalik sa kulungan at nakatali sa kama, si Michael ay nakakulong sa silid kung saan naroroon ang butas patungong impyerno. Ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang sirain ang kadena at pinalaya niya ang kanyang sarili. Ngunit ito ay nagpahina sa katawang tao niya. Matapos hilahin ang kanyang katawan sa lupa, naabot niya ang balon at binuksan ito upang tumalon dito mismo bago siya mahuli ng hayop. Sa sandaling makarating siya sa impyerno, si Michael ay inaatake ng isang demonyo na mabilis niyang itinulak palayo. Sinuri niya ang bato at nagulat na makita ang kanyang taybak ay wala doon. Marami pang mga demonyo ang dumating at gumamit ng taybak ni Lucifer upang makulong si Michael sa parehong paraan na ginawa niya kay Lucifer mga taon na ang nakalilipas. Samantala, ang sanggol ay patuloy na lumalaki sa tiyan ni Laura sa di kapanipaniwalang bilis. Sinabi ni Liz kay Laura na ang sanggol na ito ay papalit sa kanyang nawala, ngunit tumanggi siyang tawagan silang pareho. Sa panahon ng isang pag-scan ng ultrasound, pinapanood ni Laura ang sanggol sa screen at nagulat nang bigla niyang makita na gumapang palabas ng screen ang sanggol at biglang umungol sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagising siya at naiintindihan na ito ay panaginip lamang. Natagpuan niya si Liz na nakaupo sa tabi niya, na nais malaman kung nakikipag-usap sa kanya si Lucifer.
Dahil hindi sumasagot si Laura, nagsisimula ng sabihin ni Liz ang kwento kung paano nilaban ni Lucifer ang paniniil na kilala nila bilang Diyos. At nang sabihin ni Laura na wala siyang pakialam, sinampal siya ni Liz. Ipinangako ni Liz na palayain niya si Laura pagkatapos na manganak, ngunit sa ngayon, hinihingi niya ang paggalang. Maya-maya, natagpuan ng isang pangkat ng mga bata si Michael sa bato. Ito ay ang mga nabigong sakripisyo na nagtutulungan upang mabuhay sa impyerno. Nangako si Michael na makakaalis sila sa impyerno kung matutulungan nila siya mahanap ang kanyang tibak. Ngunit ang mga bata ay hindi sigurado kung maaari silang magtiwala sa mga anghel dahil si Lucifer ay naging isa rin. Sa kasamaang palad, ang mga demonyo ay nakakagambala sa pag-uusap nila at ang mga bata ay tumakas. Ngunit ang ilan sa kanila ay nahuli at si Michael ay maaari lamang manood ng pagkabigo. Bumalik sa kulungan, ang kakanyahan ni Lucifer ay pansamantalang iniwan ang matris ni Laura at pinasok ang kanyang isip sa pamamagitan ng kanyang tainga upang bigyan siya ng isang alok na hindi niya maaaring tanggihan. Kung tatanggapin siya ni Laura sa kanyang buhay, tutulungan ni Lucifer na patayin ang taong pumatay sa kanyang pamilya at pati na rin kay Liz, na kinamumuhian ni Laura. Pagtanggap ng pakikitungo, nakahiga si Laura sa kama at tinanggap si Lucifer na pangasiwaan ng sanggol habang nangangarap siyang hawakan ng bata at makipag-ugnay sa kanya. Pinapanood ni Liz ang lahat ng ito at nagsisimulang mag-alala tungkol kay Laura na baka maging napakalakas. Nang maglaon, habang ang isang nurse ay nagpapatakbo ng ilang mga pagsubok, ginagamit ni Laura ang kanyang mga bagong kapangyarihan upang maalis ang ilaw at patayin ang nurse. Pagkatapos ay umalis siya sa silid at nakasalubong ng isa pang nurse na agad niyang sinimulan ang pagbugbog at pagsipa hanggang sa mamatay siya. Bigla, lumabas si Laura mula sa kadiliman ni Lucifer at natatakot sa ginawa niya, na nagpapasya na dapat niyang patayin ang sanggol bago ito lumala. Ginagawa nitong hilingin sa kanya ni Lucifer na huwag gawin ito. Habang tumatawag sa kanyang ina, hindi pinansin ni Laura ang tinig ni Lucifer at tumatakbo sa isang janitorial closet habang sinimulang habulin siya ng mga gwardya. Matapos ay lock ang pinto, kinuha ni Laura ang isang bote ng Coleraine at nagpupumilit laban sa kontrol ni Lucifer na inumin ito. Nag-umpisa sa mukha si Laura at mamilipat sa sakit. Sinipa ni Liz ang pintuan at sumigaw kay Laura sa ginawa niya sa sanggol. Nang paalis na siya upang maghanap ng doktor, biglang ginamit ni Laura ang kanyang mga kapangyarihan upang isara ang pintuan at itulak si Liz sa lupa upang samuka sa kanyang mukha. Yun pala kinokontrol na ni Lucifer ang kanyang katawan ngayon at ito ang pinarusahan niya kay Liz sa kanyang mga pagkakamali. Nais ni Liz na siya ang magdala ng sanggol, ngunit hindi pinansin ni Lucifer ang kanyang kahilingan na magbigay sa kanya ng mga bagong utos pagkatapos ng kapanganakan. Walang dapat makaalam sa nangyari dito, kaya lahat ay dapat mamatay. Nag-aalala din siya tungkol sa katotohanan na si Laura at ang sanggol ay nakikipag-bonding, nangangahulugang dapat siyang patayin pagkatapos ng kapanganakan. Pagkatapos ay dumating si Loran at tinamaan siya ni Lucifer habang hinihiling niyang iligtas siya mula sa murang lantian. Maya-maya, ang katawan ni Laura ay inilalagay sa loob ng isang nakapagpapagaling na incubator. Pansamantalang iniwan ni Lucifer ang kanyang katawan at kumuha ng isang demonyo sa impyerno upang makipag-usap kay Michael upang pagtawanan ang kanyang pagkabigo, na nakikita ng mga bata mula sa mga anino bilang patunay na si Michael ay isang mabuting tao. Matapos umalis si Lucifer, sa wakas naiintindihan ni Michael kung bakit pinahihintulutan ito ng Diyos at ang mga bata ay lumabas para sagipin siya. Hindi sila sapat na malakas upang alisin ang tibak ng demonyo mula sa bato, kaya't hinanap nila ng sariling tibak ni Michael. Natagpuan nila ito sa ilang mga durog na bato, ngunit bago maibigay ito kay Michael, isang grupo ng mga demonyo ang dumating at nag-aalok din ng kalayaan sa mga bata. Sa isang iglap ang mga bata ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos ay naalala nila ang kanilang narinig at ibinigay nila ang tibak kay Michael, na pansamantalang nakuha ang kanyang dating anyo at pinagpatay ang mga demonyo. Matapos ay pangako sa mga bata na babalik siya para sa kanila sa lalong madaling panahon, bumalik si Michael sa Earth sa katawan ni Marconi at nakuha ang palo bago bumalik sa pangunahing gusali. Tinamba niya ang isang bantay at nagnanakaw ng isang sandata bago pumunta upang suriin si Laura, para lamang sa tinig ni Lucifer na sagutin siya. Gustong-gusto na tumulong, sinimulan ni Michael na itulak ang pod upang dalhin ito sa ibang silid, na nakikita ng isang nurse. Matapos ay lock ang pinto, binuksan ni Michael ang pod at sinusubukan na ipaliwanag na ang sanggol ay hindi kagaya ng iniisip ni Laura, ngunit itinulak siya ni Lucifer ng isang malakas na pagsigaw.
Pagkatapos ay ginagabayan ni Lucifer ang katawan ni Laura na tumayo sa itaas ni Michael at inanunsyo na ang kanyang tubig ay nasira bago ilabas ang likido sa anghel. Nasusunog ang kanyang katawan. Sinubukan ni Michael na tumakas, ngunit hinawakan siya ni Lucifer at hinawakan siya sa kandangga ni Laura habang hiniling niyang siya ay sambahin. Nang tumanggi si Michael, sinaksak ni Lucifer ang kanyang leeg gamit ang mga daliri ni Laura. Ngunit hindi sumuko si Michael at ibinahagi ang konklusyon na naabot niya. Pinapayagan ito ng Diyos sapagkat kung pumapasok si Lucifer sa katawan ni Jesus, panatilihin siya ni Jesus sa ilalim ng kanyang kontrol at tatakan magpakailanman. Galit na galit si Lucifer na mapakinggan ito at nagsisimulang magtapon ng isang halimaw, na pinatalsik si Michael sa proseso. Pagdating ni Liz kasama ang mga bantay, hiniling ni Lucifer na patayin ang sanggol. Ngunit ipinapalagay ni Liz na muling nakikipag-usap si Laura at dinala siya ng mga gwardya sa altar sa tuktok ng balon sa impyerno. Ipinanganak ni Laura ang sanggol at agad na dinala siya ni Liz. Si Laura ay naiwan sa balon at binuksan ng hayop ang takip upang siyang mahulog bago sumali sa iba sa labas. Iniharap ni Liz ang kanilang bagong tagapagligtas sa mga tagasunod ni Lucifer at inanunsyo na binyagan siya ng dugo sa halip na tubig. Pagkatapos ang hayop ay nagpapatuloy na pumatay sa bawat tagasunod. Nabigla ang doktor at bantay na si Lauren ngunit natutuwa din na maligtas. Gayunpaman, pagkatapos niyang halikan ang ulo ng sanggol, pinapatay din siya ng hayop. Samantala, nagising si Michael at sinira ang bintana gamit ang kanyang sandata upang makatakas sa silid. Pumasok siya sa silid ng balon at nakita niya si Laura na nakabitin sa gilid, kaya tinulungan niya siya bago sila sumunod sa kanilang kalaban. Malapit nang umalis si Liz kasama ang sanggol sa isang kotse, ngunit tumalon si Laura at tinamaan siya bago maabot ang bata. Humiling si Liz na wag sasaktan si Lucifer, at ipinaliwanag ni Michael na ang sanggol ay hindi si Lucifer. Hindi pinili ng dyablo si Laura, ang Diyos ang pumili sa kanya. Sumakay si Laura sa kotse at umalis upang hanapin si Vincenti, habang si Michael ay nananatiling lumaban dahil bukas na ang mga pintuan sa impyerno, nangangahulugang susubukan ng mga demonyo na makatakas. Nagmadali si Michael sa balon at isinasara ito, ngunit natagpuan siya ng hayop, at itinapon siya upang simulang buksan muli ang balon. Bago magawa ito ng hayop, nadiskubre ni Michael ang mga eksplosibo na naiwan ni Liz upang mapupuksa ang ebidensya at inaktibo ang mga ito. Ngayon ay nagdudulot ng pagsabog na sumisira sa pasilidad at sumasakop sa butas sa ilalim ng lahat ng mga labi. Maya-maya, dinala ni Vincenti si Laura at ang sanggol sa katedral at ibinalik nila ang shroud, habang si Michael ay bumalik sa impyerno upang palayain ang lahat ng mga bata, tulad ng ipinangako. Ilang taon ang lumipas at si Laura ay nakatira kasama si Vincenti sa asylum upang maprotektahan ang bata na lumaki ng maayos at malusog. Isang araw, pumunta si Liz sa kagubatan upang mapanood ang pamilya at subukang tawagan si Lucifer. Ngunit kapag sinusubukan ng demonyo na makatakas, hinihigop lang siya ng bata sa kanyang katawan upang mapanatili siyang selyado.